lahat ng tao, buong mundo na, kasama ko ng buong mundo. Sabi ni Jesus, unless a man, sabi ni Jesus noon, 2,000 years ago, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. So, meaning, kailangan pala ang tao maborn again. Hindi na bigyan ng kausap ni Jesus kung tayo yun. Sinituloy ko nabawatan sa tayo. Ako maborn again. At tutulong ko pa ng, sabi ni Jesus, tutulong ko pa ng Lord of Moses, batas ng Diyos, hindi mo alam paano maborn again. Diba? Yan daw kailangan magkaroon ng kaunawaan. Sabi ni Jesus, yung born again, kung nalakas sa lamang ka, kailangan ay pagbubuhay ka naman. Kailangan sa Espiritu ka, pagbubuhay ko. Kaya na tayo na born again dahil naintindihan na natin yung paano naging born again. Hindi tayo, kaya lahat na sa Ekrinos na siya, bago nilalang. Bago nilalang alaran. So, hindi pa, patuloy ka akinig na siya ng Diyos. Magkaroon ka pa ng kaunawaan. Kailangan buong sa tanong kung ang sisa. Parang ito na, hearing. Sa araw ng pagkasampa. Sabi ko sa video ay sumba. Sabi ko naman yung pagkasampa. Tidak dito ay nalala sa mga tayo ng kanilang sa araw nito. Nawa na ako din nila ay pinakamungan ng ito. Ako din nila ay pagkakala at yung araw natin. So, ang topic namin sa araw nito tungkol sa book and reason. Kaya nakakita kaya nakakita ng lyrics ka, look, reason. Ako natatala ko rin, nakakakita ko na, kaya nakatawid ako sa release, release sa ito. Nandito ka, look, reason. Nakikita, nakatawid ako sa release, release sa ito. Malalaki ko rin. Kaya makakabilin na hallelujah. So, ito yung inisakaya ng Diyos sa akin. Ang lahat na ako magkaroon ng kapabawaan, magkaroon siya ng sa kapulog ang tao, maging makakmat ka. Naano na sa panahon mo, kaya nagka namin mga kakaganap. O, natulad ng balikalala naman, mayroon ng balikalala naman. Kaya ka lang, nilindro. O, masasakin ng dito. Naalala ko, sinabi ng dito, mga dito mo, nakalagin ng panahon. Kaya tayo mga sakay. Pero ang panahon ko naman, nagalaman ka na, pinarili ka namin. Ako na yan, wala yun. So, tuloy, nakapansin na natin ito dito, talagang sobra na sa kasamaan, kasalanan. Kaya, binibigyan tayo ng paunawanan dito, pakita. Ano po, sa Diyos ito, bakit? Bakit ako? Ang dami na katao yun, ako ako. Ito po ito sa Diyos ito, bakit manawag ka? Kaya mga kabalaan, may po sa Diyos ito. Kaya nakikita tayo. Kaya naman tayo, may hindi ko. Hindi ko pala ko nakikinig.
hindi lang kalaro. Kasi sabi naman, sabi naman sa mga katatuan. Kaya naman kawa, hindi naman kaya naman, hindi naman lang. Pero naman darating yung time, tataas ka naman. May plagi sa'yo. Pero, naging ako nun, parang wala-wala na. Diba? Simba, wala. Diba? Pero nung nakaunawa na ako ng salita ng Diyos, puro gusto lang nila. Puro mawabang dito. Wala na marami. Diba? Susunod sa mga nagawala, sabi ng mga kamakayo, walang dito ng makalit. Pero sa mga nagawala, hindi lang. Hindi, ambol lang sa akin. Diba? Alam mo na kasi ang purpose ng Diyos. So, ito dito siya. Nakita ng Diyos, yung pananampalataya mo, hindi ka pwedeng hadlangan. Diba? Ito na ito. Sabi lang naman sa Diyos, buhay mo na ako, diba? Ilang sabi kasi, buhay mo na ako, pagililit ako, pagililit ako. Yun ang sinabi ito. Marunong ang Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya wala tayong pwedeng ikatwiran sa Diyos, pagmalaki sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga sa text natin ngayon, 2 Timothy chapter 3:14, ayun nakalagay dyan. Tagalogin ko na lang, kaya maintindihan ng lahat. Ano yung nakalagay? Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ito sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngunit, isinulat ko ang mga ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ito yung sinabi niya Apostol Pablo kay Timoteo. At yung kahiligan. Alam natin ang mga anak ng Diyos, parang Diyos, si 14, maasa akong, ano yan? Ano yun? Yung iglesia ng haligi ng katotohanan dapat sa mga nakakaalam na ng salita ng Diyos, katulad si Timoteo, sinutos ni Apostol Pablo yan, na magkaroon na ng kaunawaan. Dahil mula ka ng maliit ka pa, bata ka pa, nakarinig ka na ng salita ng Diyos. So, to God be the glory. Ngayon, sa araw na ito, tanong natin sa sarili natin, gusto na kaya yung pananampalataya sa Diyos? Labagi-bagi ka ba? Nakapim na, naka-stand na. No? Kaya nga, ang tanong, how my faith grow? Ano pa lalago yung pananampalataya ko? Diba? Tanong natin sa sarili natin. Ano ka rin doon, lalago pa yung faith ko? Tandaan natin, our God is the same yesterday, today, diba? And forever. Kaya lagi yung sabi ko yung naalala nyo, God is not limited by distance, space, time, or matter. Hindi siya nalilimitahan. Nasa ibang bansa ako lang. Kaya kang abutin ng Diyos. Paano ka abutin? Paano ka abutin nyo? Mga kaibigan nyo, kamag-anak mo. Nasa ibang bansa. Para sila abutin ng Diyos. Pag-pray nyo. Kasama ng Jesus. Pag-pray kayo. So, ganun ginagawa ng Jesus. Lagi siya nag-pray. Ano ba nag-pray ng Jesus? Ibang mundo, mga disciple. Tayo, pinag-pray ng mga susunod na generation, pinag-pray na ng Jesus. Nababasa natin, dahil 17. Bakit ginagawa at pinakamahabang prayer ng Jesus. Pagka hinasa natin sa Bible. We know that God is, alam natin na ang Diyos is victorious. God.
Kung paano nakasala si Adan, hindi na ganun dito magkasala si Adan. Diba? Eva, pwede naman yung huwag na magkasala. Diba? Pero plano ng Diyos yan. Para ang lahat ng tao kumilala sa kanya. Kasi yung panahon ni Moses, dumating na sa panahon ni Moses, ang mga chosen people lang ang pinili lang. Yung ibang mga tao, dumami ng tao, hindi na pinili. Pinapatay pa ng Diyos sa Pilagili, sa kami inabanan yung King Saul, sabi King Saul. Kung tayo sa Amalekites, nalugar ng mga Amalekites, sumunod si King Saul. So, anong ginawa ni King Saul? Mga tauhan niya, kakain lahat ng mga tao, sabi ng Diyos. Kakain ng mga tao, lalaki, babae, patayin. Ang inisip mo, bakit pinapatay ng Diyos? Ang Diyos, nahabago, di ba? Bakit pinapatay yung mga tao? Eh, walang pananampalataya yun. Muli sa ibang Diyos yung pinanampalataya. Pati sanggol, patayin. Diba? Pati sanggol. Diba? Kaya yung mga sundalo, yung tayo na nilusog nila ang Amalekite, pinatayin nila halos lahat. Kaya pagdating sa mga tupa, sabi ng mga sundalo, King Saul, hari, huwag natin patayin ito, pagkataban tupa. Ihangol natin si Yahweh sa Diyos. Nagbago yung isip ng hari. Sumunod din sa mga tauhan niya. Pero tama. Maganda na yung photo si King Saul. Ihangol siya sa Diyos. Diba? Ay nakalimutan ni King Saul, patayin lahat, pati mga sanggol. Lahat ng hayop, patayin. Diba? Kaya kinig siya ng mga tauhan. Ihangol si Yahweh. Diba? Oh, tama. Nandun natin. Ano sabi ng Diyos? Si Propeta Samuel. Propeta Samuel. Sabihan mo si King Saul, puntahan mo. Ganito lang yung nangyari. Sabi ng Diyos sa kanya, kakalitan ka na. Hindi ka na magiging araw. Bakit? Hindi siya sumunod. Sabi ng Diyos, patayin lahat, pati mga hayop, sanggol, babae, lalaki. Patayin. Hindi siya sumunod. So, kaya ipinalit si King David. Kaya ito karoon ng King David. Pinalit si King Saul. Anong nakalagay sa Bible? Obedience is better than sacrifice. Sabi na kay King Saul, sa Prophet Samuel, mahal na hari, dahil ito sabi ng Diyos, na ikaw ay sabi niya, hindi ka sumunod. Obedience is better than sacrifice. Kapalitan na kayo, hindi na kayo, hindi na kayo magkakari. Kaya na papamunod. Diba? Pag nabasa natin sa Bible, naiintindihan natin yan. Kaya, God is victorious God. Why? Naging victorious. Ibig sabihin ng victorious, mananakumpay. Bakit siya naging tagumpay? 2,000 years ago, binigay sa atin, Jesus. Kaya mula noon, diba, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na magtagumpay. I-prove mo ito, kahit anong gawin mo, pagsisikap sa mundo, mawawala ka rin sa mundo. Diba? At least, sabi ng Bible, alam ng Diyos na ikaw ay tunay na anak niya, i-bless ka niya. Kasi sabi ng Jeremiah, chapter 3, verse 2, I know the plans I have for you. Plans to prosper. Sa prosper ka talaga, anak ka ng Diyos. Isinan ng Diyos, prosper ka. Not to harm you and give you hope in the future. So, diba? Di ba nga nag-aaral dito sa mundo, mga mayaman, hindi ko naman nila lahat. Ngayon, marami nang pinapayaman ng Diyos na mga Christian para maghari na yung Diyos. Diba? Kaya pagka pinless ka ng Diyos, maalala mo ang Diyos. Ito tayo pala yung Diyos. Diba? Anak ako ng Diyos.
Anak ko, hindi mo papabayaan yan. Eh, yung mga anak dito ng kaaway, ito naman sinasabi, hindi mo papabayaan yun. Anak niya yun. Anak niya magkaaway. Alam niya ng kaaway ng Diyos. Diba? Diba sabi ni Jesus? O, Digal, ano, tampayin mo lang ako, bibigay ko sa iyo itong buong sabi ko. Ha? Diba? Jesus yun, ha? Ito yun. Master ko ko. Ibigay sa iyo itong buong sabi ko, tampayin mo lang ako. Sabi ni Diyan sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Ano Diyos lang ang dapat sampayin? Pagling ko ba? Hindi siya napukso. Diba? Kasi, Jesus yun. Hallelujah. Kaya nga, nagkatawang tao ng Diyos. Si Jesus, hindi siya kinilala na bansa sa Israel. Sa Jerusalem. Panahon na yun, kaya pinatapos siya sa Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya pag bilala natin yung 1 John, chapter, ano yun? 5 verse 18, ano ang 1 John? Ano yung 1 John? Ano nakalagay dyan? Ayan, tataan natin. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ikaw, anak ka na ng Diyos, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus yun. At hindi sila maaaring galawin ng diablo. Hindi ka maaaring galawin ng diablo. Kaya lang nakakakilo sa iyo ang diablo dahil napapayagan ka. Nakikita ng diablo ka. Gagawa ka na para. Nagpapaalam namin sa Diyos. Ano nakalagay yan? Alam natin tayo sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan, itong buong sanlibutan, no? Kahit na alam natin itong buong sanlibutan, ay nakalagay dyan, ay nasa kapangyarihan ng diablo. Kasi ang kapangyarihan pala ng diablo sa libutan. Diba? So, ang sunod. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan na tayo ng pag-unawa. Kaya unawaan na natin upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Diba? Kung naintindihan natin yan, itong mundo na ito, kontrolado ng Diyos. Siya luminay. Kaya lang naagaw ng kaaway. Yan ang nagdahari ang kaaway dito. Pero pag ikaw, anak ka ng Diyos, hindi siya pwedeng makialam sa iyo. Nakikialam siya dahil napapayagan lang ng Diyos. Sige, kaya payagan kita. Galawin niya, anak yan ha. Sige, text mo na. Lalaglag ka. Tapos ka na. Lalaglag ka. So, katainan ka ng kaaway. Kaya nga tayo, habang nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, lalo tayong lumapit sa Diyos. Dahil ng diablo, pinitestin ka, parang malaglag ka. So, parang mag-boyfriend yan. So, meron ang boyfriend, girlfriend, mawa, nag-break na kayo. Meron ka lang kasi bagong girlfriend. Ano gagawin yung dati mong girlfriend o boyfriend? Kamuha ng parang para maagaw ka ulit. Ganun yun. Kaya, dati, nandun tayo sa ganang kalagayan. Hindi natin naiintindihan. Hallelujah. Kaya maraming pagsubok. Kasi gusto niyan tumumba kayo. Gusto niyan, mawala kayo. Gagawain ng Diyos. Diba? Ganun ang kaaway. Kaya habang nangyayari yun, lalo na lumapit sa iyo. Yung love of Christ, diba? Lalo na tayo sa at-least na ito. At tinanggap na natin si Jesus as Lord and Savior. Jesus Christ, pag nakikita natin yung cross, pag nakita mo yung cross, kasi pag nakikita mo yung cross,
Pero pagka nakakita na ako ng Diyos, ngayon, hindi ako. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil siya namatay. Kaya the greatest man in history, buong mundo, Jesus Christ. Hallelujah. Dahil sa mensahe natin sa araw ngayon, ang nakalagay, no servant. Ano nakalagay? Jesus, wala siya ay no servant, they called him master. Yeah. Si Jesus, no servant, but anong sabi ng Bible? They called him master. He had no degree, yet they called him teacher. Wala siyang degree. Ano yung sunod dyan? Yung deity of Jesus Christ, dapat naiintindihan natin. Ang deity of Jesus Christ. Wala siyang degree, pero no degree. They called him teacher. Kasi si teacher hindi naman nakatapos eh. Mag-aaral eh. Sabi ng mga Pariseo, kilala namin yan. Nagtuturo yan, tuturo. Hindi naman natapos yan. Diba? Hinahanap si teacher. Hindi naman. Ano nakalagay doon? He had no medicine. Ano nakalagay dito? Sa pag-aaral natin, they called him healer. And the great healer. Diba? Yan si Jesus. Dapat kaibigan natin si Jesus. Bakit siya nilita at pinadala ng Diyos dito? At siya ay no RB. Wala rin siyang RB na sundalo. But king, feared king. Wala na mga sundalo, pero takot yung mga hari dun sa Israel. Diba? Kaya nga nagkaroon ng Christmas Day, naalala yung Christmas Day. Pinanganak na yung mag-ahari. Diba? Sabi ng mga tao, pinanganak na yung si Jesus. Sabi ni Herodes, yung hari. Saan? Saan balik ako sa kanya? Nagsansan siya. Siya sa pila, doon sa ganun lugar. Sa kasapan. Sabi mo, pupunta rin ako. Anong ginawa? Ng 3 kings. Pero yung 3 kings na nagpunta rin. Anong sabi ng Diyos sa tatlong hari na 3 kings? Huwag na akong bumalik ko. Hindi lang nga bumalik yung tatlong hari, di ba? Anong ginawa niya yung king pero patayin lahat mga sanggol. Pinatay. Mga sanggol kasi hindi niya alam kung saan pupunta ng Jesus. Pero dito ako susunod sa hari. Napatay niya mula 2 years old pababa. Ang daming pinatay doon. Ang hari na si Herodes ayaw magkaroon ng hari na ito. At dito sa ating pag-aaral, si Jesus, nakalagay rito, no military battle, yet he conquered the world. Wala siyang military na kaya kinonquer ka yung buong. Kaya ang buong mundo, kilala si Jesus. Kaya na lang sa mga hindi kumikilala yung mga komunista. Sabi dito, he ruled the nation, yet they called him king. Ay nakalagay, ruled the nation, called him king. At ang masakta, he committed no crime. Wala naman siyang kasalanan, wala naman siyang pinatay, wala naman siyang ninakaw. Right? Yet, they crucified. Kasi nung araw, panahon na yun, si Jesus, Roman Empire, pinagaling ng Roman Empire yung bansa. Hallelujah. Kaya masakta pag talaga sana makatakot ka sa
Kasi panahon ni Jesus, pinako siya, lumaki na si Jesus, pinako siya. Ang sumunod ka mga Christian, pinapako rin. Anong kasalanan ng mga Christian? Pinalabas nila yung mga Kristiyano, sumusunod kay Jesus, mga disciples. Sumunod pa mga followers ni Jesus, pinakatay. Bakit? Pinagtitinda na sila ay mga kukulan, witchcraft. Bakit pinataya? Witchcraft ay naniwala ng mga kapitbahay. Hindi alam ng mga kapitbahay, followers ni Jesus Christ. Ang maganda ito, si Jesus, binurol. Namamatay siya sa cross at Calvary. Cross of Calvary. 2,000 years ago. Binurol siya, namatay siya. After 3 days, hindi na maganda. Nabuhay siya. Nakalagay yan. Na he committed no crime, then crucified. Mga Roman Empire ng araw, pagka nagkasala, grabe. Tawag ka ng batang bakal na kalikot. Kasalanan ka, kasalanan ka. Kaya na, kawawa yung mga nagkakasala ng araw. Hallelujah. Pinik ko sa luto. Kaya hindi ang totoong history pagka inano, pinag-aral, hindi naman kilala ng dito. Ano siya? Talagang kawawa. Kaya nakalagay dito, sinibig siya, yet, nakalagay dito, he lives today. Buhay siya ngayon. Forever, buhay siya. Alam niyo na kinakala ng Jesus ngayon. Sa kanya, Diyos na kaharian sa namin. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Diyos sa atin, magsalita siya sa Kristo, ang lagi sinasabi niya, mahalin yung mga kaaway niya. Kaya sinasabi ni Jesus, diba? Mahalin yung kaaway niya. Hindi ba kaaway niya? Tutusin. Bakit mo mamahalin ng kaaway niya? Kaya ibig sabihin, mag-aari yung pag-ibig hanggang sa ngayon. Yung forgiveness. Sabi ito, and His words have transformed millions of souls. Yung words ni Jesus nila, nag-transform ng millions of souls sa buong mundo. Hindi lang tayo, buong mundo na kumikilala sa ito. Si Jesus, nag-offer din ng mga material. Jesus offered no material or material wealth. Wala kang offer na gano'n. Yet, we consider Him treasure of our life. Diba? Kaya si Jesus, He offers no material wealth, yet we consider Him treasure of our life. That's sa akin yung makilala natin. Nasa kanya lang. Kaya, pwede tayo i-bless ng bless hindi. O bless ko yung bata niya, kilala ko. Pagkakatapos ng pag-aaral ko, bless ko. Hindi na nakalimungan na rin. So, mahilig ka sa business. Ito, mahilig ka sa business. O yan, anak ko yan, mahilig ka sa business. Business ko. Kilala ko yan. Diba? Kaya naman tayong, access, assurance, papunta sa kaya ng si Jesus na yun. Yan ang ngayon na nangangaral ngayon, si Jesus daw, hindi Diyos. Ako natatawa lang sa mga nagtuturo na ito. Si Diyos, tao lang. Kaya nga, si Jesus, pag ginagawa sa Philippians, chapter 2, bagamat siya yung Diyos, hinubad niya yung pagka-Diyos niya at nagkatawang tao. Hanggang sa siya'y mapako sa puso. Dahil sa pagmamahal niya sa tao.
Matatawang tao. Sige. Kung ano yung ama niya, Diyos, hindi ka palang anak ng Diyos. May tao lang, sabi mo nga, sinulat kami sa Bible, darating yung panahon na maraming magkawala na si Jesus, sabi ni Jesus, umayo kayo sa mundo, ipangaral niyo mabuting balita, tapos meron darating yung panahon na yun, talaganap yung mga masama, katuturo ng maling mga katuruan, kaya meron yung mga maling katuruan. Pag hindi ka nagpasa ng Bible, hindi ka palabo sa pananampalataya mo, maliligaw ka. Lalo na ngayon, safety. Hallelujah. So, to God be the glory. Pinanungawa ko lang na bawat isa sa atin na tayo ay kumikilala si Jesus ay totoong Diyos, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi na kayo dapat maligaw ng inyong pananampalataya. Kaya itong mensahe ng Diyos sa araw na ito, nakalagay yan, 3 things to remain in the mind of men. No? 3 things to remain in the mind and heart of men. Ano yung meaning yan? At yung bagay na dapat mailagay sa ating kaisipan, sa ating lagay natin sa puso natin. There are 3 things to remain in the mind and heart of men and women. Ano yung stop? Bakit? Ang mensahe natin yung stop, look and listen. Yung stop, ano yung sabihin ng meaning ng stop? Stop mo na yung anger ko. Pero kayo naisip ka, yung kasalanan ng tao na sa akin, palitan mo na. Palitan mo na lang. May galit ako dito sa tao ito. Pag-pray mo na, kapalitan mo. Pag-ibig mo na. Yan, ay palit na. Ay gaano kasama yan, mahal pa rin ng Diyos. Yung pride, pag meron ka pa rin pride, pataas ka pa rin, malunod ka pa rin. Hindi. Kaya mo pwede mo yun. Ano ako, singat ako, artista ako. Hindi. No, pride yun. Diba? Mawala na sa akin. Pwede, magpahulong ako. Alisin na na rin. Magpakababa ka na tayo. Kaya nagkakaroon ng anxiety yung mga tao. Dahil, ganun nga, marami nagiging ng anxiety tayo. Merong bayaw, dahil siman, mo ba, pagpatingin na doktor, ano yung sabi ng doktor na yun? Anxiety. Ano yung anxiety? Anxiety? Doktor na naman anxiety. Kaya tayo yung doktor, itak na naman anxiety. Yan ang sakit na anxiety. Bakit gano'n ng sabi ng kapatid ko ba yung asawa ng siman? Bakit yung anxiety? Ewan ko ito kasi ang anxiety pala, yung future mo, kinakatakot mo na, kinakatakot ka na. Kaya lagi ito lang, ito ko nangyayari siya. Diba? Parang nagkakaroon ka na anxiety. At dapat pa-stop na yun. Kasi meron ka ng Diyos. Dapat pagalingin ka ng Diyos. Palitan yung anxiety. Palitan ng future ng Diyos. Maganda, hindi yung isip mo na tatakot ka. Ganun mangyayari sa'yo. Ayun, negative yung isip mo na yun. Yung idolatry, meron ka pang idolatry, alisin mo na yun, stop mo na yun. Yan yung idol na video. Hindi ba naman yun? Nag-idol ka na, pero masyado ka lang alulong ka. Naging ati ka na. So, yun, yung mga negative mindset, takot, mamatay,
Na tayo, takot naman na, miski ako yun. Yung ko mamatay, natatakot ako. Ayoko na mamatay doon, gusto ka mabuhay. Buhay ko lang mo. Diba? Ang hindi tao yun eh. Sa operating yun. Buhay ko lang mo. Sabihin ko yung tao yun. Diba? Takot na mamatay doon, hindi mo alam kung gigising ka pa buhay. May sakit ko yun. Ang na-operahan ko ako sa video. Sa liver. Yung liver. Kasi bakit mo yung tumagay ka? May tuwan. Kapag tayo ngayon, pag may pera, kapag tayo ngayon. Ano ang pwede. Yung may tuwan wala kami. Sa bagsada. Yun. Kaya, nakapag-shout, diba? Kaibigan. Hindi mo ako lahat ka rin. Hindi ako makatanggi. Pero ngayon natatanggi yan. Kasi bakit? Magkara na yung marunong ka. Diba? Maraan ang Diyos. Maraming paraan ang Diyos. Na may plano sa iyo ang Diyos. At saka na-start nga natin yung wala tayong pag-asa. Kaya lagi tayo, wala akong pag-asa. Ako ito rin buhay ko, wala akong pag-asa. Diba? Alisin natin yun, yung no-hope. Lagi namin may hope. Ano yung hope natin? Yung pangako ng Diyos sabi, ibigay sa ating gift. Eternal life. Meron tayong gift of eternal life. Pag ikaw lalo kang sumasampalataya sa Diyos, alam mo na yung paraan para mapapurihan mo ang Diyos, nagwalhati sa iyo ang Diyos. Diba? Hallelujah. Yan ang gusto ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos. Goodness ng Diyos. Diba? Lalo na yung mga nag-aaral. So, yun. Lagi ka mag-pray. Kaya kung natin kakalimutan yung prayer. Kaya yung prayer, mahalaga yan. Kaya na meron teaching na power. Nakakaroon ng power yan natin. Kasi yung una, power. Yung teach, power. Yung ko, yung ko. Obey ka. So, yung W. Ano yung W? So, kaya naman, kung ng paraan para lalo kayo lumagay sa paraan para tayo. So, ano yung pangalawa? Yung stop, do. Yung do. Ano yung do? So, ano yung pinigyan natin yung do? So, nakikita na natin yung nakagarisang do. Lalo yung mga kabataan. Yan yung mga paratandaan na nakalulo sa Bible. Darating yung panahon. Mga ganito, nakikita niyo. Ano ang bagbasa natin sa Hebrew chapter 12, verse 2? Ano nakalagay dyan? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay niya sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, sa pagkamatay ni Jesus sa cross of Calvary. Diba? Dinigay niya sa kanya yung kapangyarihan dito sa langit at sa lupa. Lahat ng kumilala kay Jesus, magkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya pagkabilatan natin yan, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya yung finisher ng ating pananampalataya. Kaya yung author ng pananampalataya. At lalo tayong lumalapit kay Jesus, nakikilala natin lalo siya. Lumalabo-labo yung pananampalataya. Kaya binigay ko sa inyo yung respect niya, di ba? Dati, hindi natin masyadong kilala si Jesus. At Jesus, kilala ko yan. Parang may nagbabago sa tabi. Sinasabi, kilala ko si Jesus. Kilala mo. Kilala ko, relasyon. Diba? Kilala ko lang siya. Parang si Bongbong Marcos. Kilala ko
Diba po? Kasi dito natin. So, yung talagang anong gusto niyang ulam, anong gusto niyang pagkain, dahil sa natutulog. Alam mo ba? Ang nakakapuntalala sa kanya, meron na siya sa akin. Alam niya. Ano yung sa akin? Sakto na lang sa akin. So, kilala niyo ako. Diba? Meron na siya ba kayo sa akin? Pero yun, ang anak ko yung kilala sa akin, meron na siya. Kasi kayo, so, kilala kayo ng mga tao, mga kaibigan niyo. Pero wala kayong relasyon. Ang may mga relasyon yung anak niyo. Kapatid niyo. Yun. Sa dugo niyo. Ganun din sa Diyos. Hindi lang natin kilala sa Diyos dapat. Huwag naman tayo ng nila. Lahat ng sumasampalataya sa kanya ay bibigyan niya na karapatan maging anak ng Diyos. Bibigyan ka ng karapatan ng hindi siya na maging anak. Kaya ang Bible, pag binabasa natin, naiintindihan natin. Diba? Kaya nga kayo, lahat ng mga tumanggap ni Jesus, meron na kayong relasyon sa Diyos. Hindi lang niyo kilala si Jesus. Kailangan magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Bakit ka naliligtas? Bakit ka pupunta sa langit? Kung nabasa mo yung Bible, by the grace of God, we are saved through our faith. Not in good work, so that no one can boast. Kaya hindi lang pwede kung malaki na ako kung dito sa kaya babay tayo. Sobra ka sa tayo. Pero wala ka ng praise mo. Wala ka ng maraming palataya sa Diyos. Ano yung religion mo? Kaya nagkakatingin tayo. Ito, ano ang religion mo? Ito. Kaya kaya ito. Religion. Hindi mo siya yung religion mo. Wala ka sa naging Christian. Hindi paano yun sa ni Jesus. Diba? Si Jesus lang ang nagsisave ng ating soul. Kaya dapat naintindihan ng mga kabataan, di ko na masyadong nakukuhaan, no? Dapat naintindihan ako yung minahal ng Diyos. Kasi ang tao, hindi matulad sa aso, pusa, kabayo, baka, walang kaluluwa. Ang tao meron soul. Bakit bumaba si Jesus? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Binigyan ng body, spirit, and soul. Meron tayong spirit, soul. And spirit, yun yung nakikipag-usap natin sa Diyos. Kakausap pa natin ang Diyos. Sumasagot pa ang Diyos. Diba? Nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan na faith, saka prayer. Kaya ang Kristiyano dapat nag-pray araw-araw. Bago matulog, matutulog ka naman po. Simple panalangin lang naman ang gusto lang. Hindi naman mahaba sa ulit-ulit, kaya ayaw yung isa pang ulit-ulit. Simple panalangin lang. Kaya madali lang tandaan sa mga kabataan. Tandaan nyo lang yung ACTS Acts. Nakasunod ka rin sa prayer. Ano yung Acts? A, adoration. C, confession. T, thanksgiving. F, cultivation. Pag-ibig. Kaya mga Kristiyano dapat alam nyo yung mag-pray. Nakapatel mo. Adoration. Pinupuri ko na pala naman. Sinasamba ko sa na-adore mo nakakasyon. C, ano yung C? Confession. Confess mo po yung pagkasalanan ko. Kung meron akong nagawang kasalanan sa araw na kasalawarin mo po. Yung T, kapasalamat mo. Kasalamat ko Panginoon sa lahat ng biyaya. Salamat sa pagkakawan ng mga kasalanan. Lagi ko pinatawag sa akin. Hindi ko na po ulitin. S, ano yung S? Supplication. Lord, supply ko na yung pangangailangan ko. Dahil ko nangyayari sa akin, di ba? Kailangan ko ng kakayapa. O nagugulaw pa. Nagugulaw na ako. Hindi mo naman kakayapa. Yung tagimingin lang yun. Hindi ka at kawaray, hindi ka lang.
Mayaman ng Diyos sa lahat. Kaya nga si Jesus, lagi siya nag-pray. Kaya yung disciple niya, tinuruan niya, paano manalangin? Paano ba manalangin sa kanaon? Guro! Diba? Paano ba manalangin? Dahil ko kayo manalangin. Tinuruan sila. Kaya nga, purihin ng Diyos dahil kilala tayo, natin, hindi tayo marunong mag-pray, diba? Hindi tayo marunong sumamba. Ang pagsamba, importante din yan. Sa araw ng linggo, sumasamba ka sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya ang Diyos mahanap ng Kanya. Kaya ang Diyos mahanap ng tunay na sumasamba tayo. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga tayo sumasamba sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Yan ang gusto ng Diyos. Na mayroong nagsumasamba na mahanap siya na tunay na sumasamba. At hindi nakakaligo mag-pray sa kanya. Kaya natutuwa ang Diyos sa mga tao dyan. Lalo na panahon natin. Diba? Kita rin kayo parang namin nila. Matulat sa talita-lita. Diba? Hallelujah. Kasi ano na magaganap yan? Dahil sa bansang Israel. Nagpapagili sa mga doon. So yan, nagkano ang Diyos sa kanila. Kasi mga chosen people yan. Hallelujah. So tayo ay, magawa tayo, hindi tayo mga Jews, pero chosen tayo. Kaya tinilala tayo sa kanya. Lahat ang manilala sa kanya. Natutuwa ang Diyos sa kanya. So, praise God. Hallelujah. Pangatlo, alisin naman tayo sa gising. Yan ang gising. Bakit tayo wala kang makinig? So tayo sa Luke. Gising naman tayo. Ano yung nakalagay ito sa gising? Romans 10:17. Wala. Ano nakalagay sa Romans 10:17? May nasigdan. Romans 17. Pagka binasa natin sa Bible. Pag naging isip. Romans 10:17. Diba? Hearing and hearing, ito, by the words of God to make speak. Ang lagi ko nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakas ang iyong pananampalataya. At ang Diyos nag-warning. Basahin natin ng Luke chapter 8, verse 9 and 10. Ano nakalagay niya sa Lucas chapter 8, verse 9 and 10. So, mababasa natin. Nagbibigay ng warning ang Diyos. Yan o, sabi ng Diyos, tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito kasi si Jesus pagka nagsasalita, medyo para ko na mayroon pang gawaan. Sumagot si Jesus, ipinagaloob sa inyo na maunawaan ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinagkaloob na sa inyo ang hiwaga na tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga nang sa gayon, anong sabi ni Jesus yan? Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin. No? Tumingin man sila, hindi sila makakakita. At makinig man sila, hindi sila nakakaunawa. Kaya yung warning ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya, yung mga pariseyo kasi, alam niyo kasi yung mga pariseyo, mga ipaamutido sa pakikinig sa kanya. Hinahanapan lang siya ng butas na magkasala siya. Hanggang sinabi na nga yung natin ng mga pariseyo, hindi ko sabihin, anak ka ng Diyos, o kayo nagsabi, na ako anak ng Diyos. Hallelujah. Yung mga pariseyo, yung mga pariseyo, yung mga nagtuturo rin ng batas ng Moses, kaya lang ayaw maniwala sa kanya. Kasi siya ay
anak ng Diyos. Kaya ngayon, tayo ngayon, makinig ba sabi ni Jesus? Makinig ba sila makinig? Hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Kayo, sabi niya sa mga alagad niya, yan o, tinanong siya ng mga alagad niya, ang liwanag at sabi niya, kung ano ang kahulugan ng taling agang ito, sabi ni Jesus, yung mga alagad sa niya. Sumagot si Jesus, pinagkaloob na sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa atin, naintindihan na natin yung hiwaga ng kaharian ng Diyos. Pero sa iba, hindi pa nila maunawaan. Kaya yung mga kapitbahay ko, maunawaan nyo. Hindi nila na yung unawaan nyo. At hindi sila nagbasa ng Bible. Hallelujah! Katulad ng halimbawa na worship. Naintindihan ba natin yung ng worship? Pagkabi natin yun, worship. Pero ang nakikinig na salita ng Diyos, nahulog sa daan yung soup. Bakit? Sino kakalat at dito kasi wala na kami. Nahulog sa batuhan. Nahulog sa lawagan. Hindi siya nahulog sa matabang lupa. Kaya pagka yung salita ng Diyos, matabang lupa ka, mabilis lumago yung words of God sa iyo. Hallelujah! Madali mong naunawaan. Ay, ito tayo. Dati yung araw, hindi pa naunawaan. Ang hirap naman ito, parang kalingawan. Basa lang ako ng basa, pero walang nag-referema sa akin. Pero nung nabol na ako talaga, sa basa lang, nag-intindihan ko na. Tapos magkakaroon ako ng revelation lang. Kaya pag nagbasa kayo ng Bible, pag-pray nyo, na maintindihan nyo yung Bible, paunawa sa inyo ng Diyos. Kaya sa Matthew chapter 7, ano tawag dyan? Matthew chapter 7. Ang bawat nakikinig ng aking salita, nakikinig ka ng salita ng Diyos, katulad ngayon, ng mga kabataan, nakikinig ba kayo? Hindi pa natutulog kayo. Pero mga pastor, natutulog kayo, rest kayo ngayon. Bigas ito, aircon. So, sa bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng ito, ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal. Hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin, ang bahay ito ay bumagsak at lumusan nawasan. Yung salita ng Diyos, hindi mo pinamuhay, nagkaroon ng pagsubok, madali lang, lupay-pay. Lupay-pay ka na agad. Parang tao yun, nakinig na salita ng Diyos. Hindi niya sinasagawa. Kaya pagka nakinig ka na salita ng Diyos, kailangan nakita yung pananampalataya mo sa Diyos. Para pag umulan, lumagyo, hindi na agad tutumpa. Kaya alam mo, meron kang salita ng Diyos. Pag ikaw isang tao matalim, nakinig na salita ng Diyos, tayo mo yung bahay mo sa bato. Yung salita, pag binatan mo. Ano yung sunod yan? Hallelujah! Kayo na lang po ang magbasa sa Bible kung ano yung kasunod sa gusto nyo i-bless kayo ng Diyos, sumunod kayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ano sabi sa Revelation chapter 16 verse 15? Ano sabi dyan? Blessed people ka, nakarinig ka sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus dyan sa Revelation? Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Sa panahon natin ngayon, nakikita na natin mga palatandaan. Sabi ni Jesus, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling isin at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lagakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. Anong meaning yan? Pagka pinatid natin, naintindihan natin yan. Ang meaning yan, pag kayo nakinig kayo sa akin. Yung magnanakaw,
Sabi ni Diyos, para ako magnanakaw na darating. Yung magnanakaw ba sa bahay, walang pinipiling oras yun. Umaga, tanghali, gabi. Bigla darating yun, di ba? Kaya hindi yung tulad ni dito, kasi ay katulad ng magnanakaw. Kasi, ang aswang, kagabi lang umaatake, di ba? Nakakapag-prepare tayo sa mga tayo, trabaho, wala tayo pinagkahandaan. Hindi darating yung aswang sa umaga. Pero pagkagabi, mag-prepare tayo sa bawang na. Ayun yun. Kaya siguro yung tulad kay pagnanakaw, para pag umalit siya, naka-prepare tayo. Manatili tayo, manatili tayo, gising. Ano yung ibig sabihin gising? Yung faith mo lagi nandoon. Gising lagi, malakas lagi, tiwala sa Diyos. At nag-iingat na kanyang damit, nanatili ang gising at iningatan yung damit mo. Huwag madumihan. Anong ibig sabihin na yung meaning yan? Yung holiness ng Diyos, pagka pinatawag ka ng Diyos, lagi nasa iyo. At ito ay lagi malinis sa harapan ng Diyos. Ayun, lagi ka ng Diyos. Ang kasalanan ko kahapon, patuwain mo na ako, ano kasalanan ko, at isikaw mo na ito. Lagi kang malinis, hindi sa malinis yung damit mo. Saka lagi ka nakapagpapir. At dibating mo na nakapit. Malinis ka. Tapakatarap ko. So, naunawaan nyo. Hindi rin yan. Dapat lagi tayong gising. Hallelujah. Kasi, ang dating mo sa langit, no? I-test ka tayo ng lahat ng Diyos, nakaharap ka tayo. Mabuti, masama, harap na tayo. O yung mga nasakalan, matupa. Hindi ng Diyos. Tupa, dito kayo. Yung mga kambing dito sa alwa. Sa bakit? Sa tupa ba ako? Sa update. So, ayan o. Basahin natin sa Matthew chapter 25. Ayan nakalagay dyan. Ano nakalagay sa Matthew 25? Verse 31. Hallelujah. Matthew 25. Basahin nyo lang. Dito sa Matthew 25. Ito na nakasulat sa Matthew verse 25. Ito na yung sa kanya devils na lahat ng tao. Ito, ang nakalagay dito, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao. Ano yun? Vision. Kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng pagwalatian at titunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. At sila ay kanyang pagbubukod-bukarin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ito lahat ng bansa, pagbubukod-bukarin. At ilalagay niya ang kanyang kanan, sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo, sabi kayo, at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa lang dikain ang daigdig sapagkat kayo kapag ako'y nagutom, sabi ni Jesus, nawawala kayo inyong pinainom, ako'y sa layuan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamdan, magkasakit at inyong dinalaw, kapilan ko, at inyong pinuntahan. Kasabot kayo mga tao sa inyo. Kaya kayo nakulog, kaya kayo kapilan ko, kaya kayo na hospital. Yung ginawa ninyo sa bandiin, sabi gano'n, dito, ginawa ninyo siya. Kaya kayo binigyan ng damit. Sabi mo,
tao. Yan na tayo, ang nakakaunawa, diba? Kita niyo yung mga talagang Kristiyano na. Mga nag-birthday, meron tumutulong dito si God. Pag nag-birthday siya na, binibigyan niya ng God para papahagi sa mga kabataan. Hallelujah. Alam niyo na yung purpose ng kanyang napataunawaan na natin yun. At ito yung last verse. Ito yung last verse. Alin nakalagay sa last verse? There's John 5, verse 11 at 12. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa akin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Pinagkaloob na sa akin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Ito, meron ng anak ng Diyos sa isang tao na meron na siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ano yung meaning yan? Pag ikaw taho ka, wala sa iyo si Jesus, wala ka eternal life. Pero pag ikaw tao, parang sa iyo si Jesus, pero wala buhay na walang hanggan. Hindi naiintindihan ng tao yan. Mga kapitbahay, hindi na unawa. Pero ikaw nakakaunawa ka, nagbabasa ng Bible. Dapat naiintindihan mo na yan. Kaya wala ka sa kanya si Jesus, hindi mo niya kilala si Jesus. Pakilala mo si Jesus. Paano mo makakilala ng kapitbahay mo si Jesus? Yan sa patotoo mo. Kung patotoo ka lang. Diba? Kung hindi ka marunong mag-share ng gospel, share mo yung testimony mo. Baka ano yung tao. Diba? Ganun po yun. Kaya na yung mga taong tayong mga tao ang tinutukoy dito. Makinig at sumampalataya. Meron naman tayong mga pagsubok, mga trials. Magtigis tayo, magtiyaga. Ang sinabi ng Bible, magtigis kayo, magtiyaga. Yung mga huling panahon, darating na ako. Darating tayo dito, palatandaan na ako'y muling babalik. Kaya magsipat tayo sa pagkagawa ng Diyos. Magtiis, kung ano ang nilalaanan natin. At tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang nakita ng Diyos na ikaw ay talagang followers niya, disciples niya. God is our provider. Provide ka lang sa yung kailangan mo. God. Hallelujah. God is our, may sakit ka, healer. Ano ba, ako sa akin. Meron akong nararamdaman. Ang Diyos na magpapagay ka. At paano na ako'y gagaling? At i-activate ko sa sarili ko yung faith. So, yung maging mag-pray lang. Lord, kayo po ang the great healer. Tapang dito sa kanya yung mga ayun, kayo po ang the great healer. Kayo po ang nagpapagaling, nagpapahilan ng ibig tao. Kaya rin yung napaalala ko sa akin. Pala. Diba sa tao, pinaalala. Pala. Hallelujah. Kayo ang mighty one of Jacob. Kayo mighty one tayo, diba? Mighty one of Jacob. Kayo mighty one of Jacob. Mga pala ho, mighty one of Jacob. Hallelujah. Kaya alala ko yung maliit tayo sa may talagang dumadanas kami ng pagsubok ko. Dahil bago ko pala ako, nagpapagaling pa ako. Kaya si may maliit, pero kung tingin natin lang, diba? Sabi ko, Brad, diba, marunong akong manta? Marunong yung anak ko.
Kasi may tayo ulit yun. Tawag man special number yun. SSN number. Tawa, ayaw niya kanta yung may kaya ng dagat. Hindi makakalimutan yan. Kaya ng dagat na umaalog. Kaya ng dagat, hindi natapagod. Yung dagat, yung umaalog, hindi natapagod. Kaya lyrics yung kanta yun. Ako, pagkakumanda na si May, natapos ako nagigitaran. Natapos ng kanta. Uwi na kami. Uwi na. Nag-uwi namin. Yung mga pinagtarang ko dyan. VIP yan. Sukat yun. Basic na kapit sa akin. Hindi makakalimutan yun. Experience yun. Wala akong trabaho. Hindi ako makakatrabaho. Papasalita ako ng operation. Papasalita ako ng operation. Hanggang sabi ng isang member, Brad, punta kami sa akin ng Brad, special number kayo rin ulit. Pupunta namin ako rin. Special number. Ganun lang ang para-paraan ng Diyos. Kaya, without the glory, maraming paraan ng Diyos. Tayo naubusan na tayo ng paraan. Sir, wala na akong paraan. Ikaw na lang kung bahala sa akin. Paraan mo na yung kailangan ko. Ano ang paraan ng Diyos? Meron pa nga iniipo sa akin ng Diyos sa panahon yun. Hallelujah. Pero hindi nila alam, monthly, meron akong padala. May budget ako. Paraan din ng Diyos yun. Hindi ko rin ng Diyos yung tao yung pinapadala ng monthly. Tapos, nagsisend ako sa Diyos. Kaya, ano ko lang sa sarili ko, nagsisend ko ako sa Diyos. Yung don't watch, feelings ginagawa natin yung Saturday. Nagsisimba ko ng araw, meron ka lang ng simba na atinan. May don't watch doon. Araw-araw yun. Alas-alas lang kung madaling araw, ililisip na ako. Kasi ang don't watch namin, alas 5. Kaya makarating na ako. Talagang hindi ako absent. Nakita ng Diyos. Pag nakita ng Diyos yung, yung automatic ka, naka-automatic ka sa Diyos. Kaya di na ng automatic, galing itong bata na ito. Good-bless ka. Kaya ating dito ng atin, pero kung hindi ko ang Diyos, mayroong business. Sabi siya, Brad, ano ka magmaneho? Sabi ko, pero kung dinilay sa kakla, pero ang business nila, suka, toyo, patis. Ano ba, mga business. Kaya itong DNA, naikot niya hanggang doon sa sunshine, hanggang doon sa ano yun? Lugar yun? Alam mo, Victoria. Victoria yan. Nakakita ko ng mga tindahan, toyo, suka. Ito yung suka, toyo. Tapos na sa pick up. Maraan ng Diyos, hindi ko nakita lang ng Diyos na Sabi ng daliri ko. ano sa atin. Pero nakita ng Diyos na talagang willing ka, sunod sa kalooban. Nagawa na atin sa paraan. Hallelujah. Marami pa akong experience sa patotoo ko. Pag etenuwento ko, hindi katapos sa araw ko. Ang Diyos, napakabuti niya. Dahil ikaw nakita ng Diyos na napag-train, diba? God is faithful God. Hallelujah. Kaya nga hindi makakalimutan yun. Stop, look, and listen sa mensahe niyo. Dapat ang Kristiyano naintindihan niyo na dito sa mundo, stop na niya yung mga maling, mga paniniwala, mga mali para sa Diyos, kasalanan sa Diyos. Diba? At look, bakit ka titingin? Titingin mo na mga gagana sa mundo, mga gagana sa mundo. Yan ay mga palatandaan na lalo sa panahon natin malapit tayo, magbabalik ni Jesus. At yung listen, patuloy tayo makinig sa salita ng Diyos para lalo tayo ulbago sa ating pananampalataya sa Kanya. Yun lang ang dapat gawin ng mga tao. Huwag kang
marunong pa sa Diyos. Hindi natin alam yung kaharian ng Diyos, kung anong meron doon. Alam mo ang meron doon? Ang alam ko lang, makikita natin doon sa langit yung lahat ng mamahaging alaas dito sa mundo. Unang-una yung gold. Yung gold, pinag-aawayan dito sa mundo. Yung tatabakan mo na yan. Gold. Imagine yun. Mahirap isipin, ilang tao. Sinabi ng Bible, salita ng Diyos yan. Sabi ni Jesus yan. Si Jesus, ito po yung sinabi ni Jesus. Dahil hindi ka na natin palatandaan. Muli niya pagbabalik. Si Jesus, hindi lang siya na natiling patay. Nabuhay sa mundo. Hanggang forever, buhay siya. Dahil hindi na natin si Jesus sa harapan, sa dating sa namin. Pero, kailangan mawala kami sa lupa. Maging, kami na, soul ka. Kaya yung soul ka. Parang maring tao, hindi ka na nakamatay. Yan, dapat may pipiraro yun. Na meron second time. After death, meron second time. Pero, kawawa naman yung tao. Kawawa ka naman. Kung second time ko, hindi na makakita sa kaharian ng Diyos. Kasama ko sa mga pangiti, lambing, katapos nila sa tagatan ng Diyos. Hindi sa ako. Ang init na pagkakamdan yun. Dito nga lang, pag nag-init, diba? Ito mo na, nandito, hindi yun siya. Di ba, kaya ka sa mundo. Kaya tulad ng Diyos, ito mo yung mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Huwag natin kakalimutan yung pangako ng Diyos at saka yung plano ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa bawat isa na narito, nagbigay ng oras sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Say Amen. Mahal natin si Jesus. So, God the glory. So, awit mo na tayo sa Panginoon. Bago tayo madalangin. Hallelujah. So, tayo po'y tumayo. Awit tayo sa Panginoon. Each time I take a beat, this is God. Love you so much, Jesus. Love you so much. Say Jesus Christ. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, let me know your ways. I love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, my soul longs for you, longs to worship you. Your power and
finding you, the places love you so much. Jesus, love you so much. My soul sings in your presence, carries on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. May we say it with all our heart, come on, church. Love you so much, Jesus. Love you so much. For the last line, let's say to Jesus. Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes, Lord God, hallelujah. Palakpak para sa Diyos. Yes, Lord God, hallelujah. Yes, po, Panginoon, ang aming tinawid, love you so much. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tama niyo po ang aming pananampalataya sa inyo, maging ang aming puso sa inyong harapan, patuloy na maghari ka sa amin. Kaya nga po, sa bawat isang na narito, Panginoon, nagbigay ng oras sa inyo, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, kayo po ang Diyos na nakakalam ang lahat. Kayo po ang nagbibigay ng solusyon, kayo ang nagbibigay ng katalinan, kayo ang the peace maker, kayo po ang Diyos ang kapayapaan. Maraming salamat kami tayo, Panginoon. Patuloy na ipagkaloob niyo sa amin ang masaganang karunungan na ipagkaloob niyo bawat isa sa aming Panginoon sa oras na ito. Humingi kami ng favor sa inyo na ipagkaloob sa amin. Naintindihan namin ang buhay, naintindihan namin kung bakit kayo namatay sa cross at Calvary, lalo na itong mga kabataan na narito, Panginoon. Tulungan niyo rin sila na patuloy na lumago sila sa pananampalataya ito. Maging kami, Panginoon, dagdagan nito po ang aming faithfulness sa inyo. Tulungan niyo kami sa pagtayo ang Diyos na nakakala niyo na may-ari ng lahat ng bagay sa mundo ito. Kaya po, maraming salamat po sa mensahe ng staff, youth, television, at ulit kaming nakikinig sa inyong pananampalataya. Tulungan niyo kami at i-bless niyo bawat sa amin sa pangalan ng Kristo. Ito yung aming dalangin, Panginoon, na babalik na kami ng mataas sa pangalan, papuri at mataas na pagsantalan. Kayo lamang naman sa pangalan ni Kristo Jesus at sa tulong ng banal na Santong Espiritu. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon.